Tara, alamin natin ang isang napakahalagang kwento na nangyari sa tabi ng isang ilog. Isipin nyo to, ang mga Israelita galing sila sa sunod-sunod na laban at ang galing, panalo sila sa lahat. Kumbaga sa isang laro, sila yung undefeated, kaya naman sobrang taas ng kumpiyansa nila. At ayan na, kitang-kita na nila mula sa kanilang kinatatayuan yung pangarap nilang tahanan, yung lupang pangako. Isang ilog na lang ang tatawirin at nandoon na sila. Napakalapit na talaga. Parang ang ganda na ng lahat, di ba? Nasa finish line na. Pero, teka, paanong ang lahat ng pinaghirapan nila ay biglang gumuho dahil lang sa isang imbitasyon sa isang handaan? Paano nangyari yun? Yan ang aalamin natin. Okay, so pasukin natin ang unang bahagi. Isang pangako sa kabilang ilog. Grabe, isang hakbang na lang talaga ang layo nila. Tingnan natin kung gaano kaganda itong lugar na ito na halos abot kamay na nila. Wow! Pakinggan nyo yung description. Hindi lang basta lupa, paraiso talaga. Puno ng halaman, may mga umaagos na sapa, may mga palm trees. Ito yung premyo sa dulo ng lahat ng pagod at hirap nila. Ang sarap siguro sa pakiramdam na makita yan. At ang lugar kung saan sila nagpahinga, napakaganda at komportabe. Puno ng mga puno ng akasya. Pero alam nyo, minsan kapag sobrang komportable na natin, doon tayo nagiging kampante. Doon tayo bumababa ng guard. Akala nila tapos ng lahat ng panganib. Pero sa gitna ng lahat ng kagandahan na yon, may isang kalaban na hindi nila nakikita. Isang threat na iba. Hindi ito hukbo na may mga espada. Isang bagay na mas delikado pa. Dito na tayo sa ikalawang bahagi, ang patibong ng pagkakaibigan. Dito na nag-iba ang laro, kasi yung kalaban, hindi pala mukhang kalaban. Ang itsura niya, isang kaibigan. Tingnan nyo, itong paghahambing. Sa isang side, yung mga kilala na nilang panganib. Mga army, disyerto, mababangis na hayop, sanay na sila dyan. Pero sa kabilang side, isang bagay na parang harmless, isang friendly invitation. Sino ba naman ang mag-aakala na yun pala ang pinakadelikado sa lahat? Ito yung diskarte ng mga taga-Midian. Balot na balot sa pagkakaibigan yung masama nilang intensyon. Nakipag-usap, ngumiti, nag-alok ng pagkain, lahat para lang itago yung tunay nilang balak. So ano ba talaga ang goal nila? Simple lang, sirain ang koneksyon ng mga Israelita sa Diyos. At ang gagamitin nilang weapon, hindi espada, kundi pagkakaibigan at kasiyahan. Yun ang pain para mahulog sila sa patibong. Dito na tayo sa kasukdulan, ikatlong bahagi, isang party na nauwi sa trahedya. Titingnan natin kung paanong ang isang tilang maliit na desisyon ay, sige, party lang naman, ay nagkaroon ng domino effect na sumira sa lahat. At ganito kabilis nangyari ang lahat. Step 1, pumunta sila sa party. Step 2, nahook sila sa music at sayawan. Step 3, dahil sa excitement at, inuman, nawala na yung self-control. At bago pa nila mamalayan, Step 4, lumuluhod na pala sila sa mga pekeng Diyos. Ang bilis ng pagbagsak. At tandaan natin to ha, desisyon nila yon. Walang pumilit sa kanila. Sila mismo yung naglakad papunta sa ipinagbabawal na lugar. Alam nilang bawal, pero ginawa pa rin nila. At doon, saktong-sakto, nahulog sila sa bitag. At yung problema, kumalat na parang virus. Nagsimula sa ilan, pero maya-maya lang, buong kampo na nahawa. Kahit yung mga leaders, yung mga dapat na nagbabantay, kasama na rin sa gulo. Naging national crisis na. At syempre, lahat ng action may reaction. Ikaapat na bahagi, ang mataas na halaga ng mga desisyon. Dahil yung ginawa nila, hindi lang basta maliit na pagkakamali, may napakabigat na kapalit. At ang kapalit? Isang nakakatakot na salot. Gaano karami ang namatay? Hindi isa, hindi 100, kundi libo-libo. Libo-libong buhay ang nawala dahil sa isang masamang desisyon na nagsimula sa isang party. Pero sa gitna ng lahat ng yon, sa gitna ng gulo at pagkawasak, may isang tao na tumayo. Si Phinehas. Habang yung iba ay nagpapanik o umiiyak lang, siya kumilos para itama ang mali. At dahil sa tapang ni Phinehas, dahil sa paninindigan niya para sa Diyos, tumigil ang galit ng Diyos, natigil ang salot. Isang tao lang, pero yung ginawa niya, niligtas niya ang buong bansa. Ganon kalaki ang impact ng isang taong gumagawa ng tama.
Okay, so para sa ating huling bahagi, pagbabantay sa iyong puso. Ano ngayon ang aral nito para sa atin? Paano natin magagamit ang kwentong ito sa buhay natin, lalo na pagdating sa mga kaibigan? Kasi yung mga tukso noon, may katapat ngayon. 'Di ba? Mga palabas sa internet na ginagawang cool ang mali. Mga party na ang ending nakakalimutan mo na ang Diyos. At syempre, yung mga kaibigan na imbes na iangat ka, hinihila ka pababa. Iba lang ang pakiging pero pareho lang ang lason. So paano tayo magiging matatag? Ito ang ating mga tools. Una, dasal. Pangalawa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangatlo, maging mapili sa mga pinapanood at pinapakinggan natin. At ito isang napaka-practical na payo. Iwasan mo na yung mga lugar o sitwasyon na alam mong delikado para sa'yo. Simple pero super effective. At ito na siguro yung pinaka-summary ng lahat. Ingatan mo ang iyong puso. Lahat kasi nagsisimula sa isip at puso natin. Kung ano yung laging laman yan, yun ang magiging buhay mo. Kaya dapat binabantayan natin yan ng buong pagsisikap. Kaya bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa'yo ang tanong na to. Isipin mo sandali. Yung mga kaibigan mo ngayon, yung circle mo, tinutulungan ka ba nilang maging better? O sila ba yung dahilan kaya ka napapahamak? Importante ang sagot mo dyan.